Okay, happy morning po muli sa ating mga masusugid na tagapakinig. At eto na po tayo ang ating programang Happy Morning at sa ating segmentong Usapang Buhay-Buhay. Naku, ano po kaya ngayon? Araw po ng Friday, no? At ang usapan natin sa ating buhay-buhay ngayon ay hinggil po sa pabahay dahil po at lingid sa ating kaalaman, di ho ba mga mahal natin tagapakinig, napakaraming wala po may bahay. Bakit po kaya ganon? At napakarami rin naman po ang may proyektong pabahay. So yan po ang ating pag-uusapan. At bago po ang lahat, syempre, kanina pa naghihintay yung ating masugid na tagapakinig na dyan, taga-Pasig po, si Mr. June Aguinaldo. Happy morning sa iyo, June. At sana wag kang magsawa sa pagsusubaybay sa ating programang ito ng ating Happy Morning program. At bagaman na mahina-hina ang signal mo dahil sa internet, ganun talaga, June. Pero maya-maya liliwanag yan. Makikita mo rin. Okay, at ang pabahay po natin, mga mahal natin tagapakinig. So, alamin natin kung anong nasa likod ng krisis na pabahay na ito. At bago yan, meron pa tayong dapat palang batiin. Yung approved net 25 ay lalo na si Ella, ay nagpapasalamat po tayo. At kasalukuyang nagtitaping din po sila ngayon para po sa UAP, ano? Naroon po ang ating National President, si Ma'am Beth Ochoa. At binabati natin ang RDBT at syempre pa yung Studio Supremo. At nako, magandang ano po pala balita kagabi. Syempre, inyong lingkod po ay medyo naimbita po tayo, no, sa isang konsyerto na kung saan si Miss Pilita Corrales ang nag-concert nito at kung saan po ay talagang hindi po kumukupas, ano. At kung naroon po kayo kagabi sa Manila Hotel ay talaga naman pong sulit yung inyong 5,000 to 15,000 na ticket. Dahil talagang naroon, nandun naman po sina Sara Geronimo, andun din po si Martin Rivera, andun din po yung ayan, nakikita na tayo ni June. June, happy morning. Ayan, medyo lumakas na ba yung signal dyan? So, marami pa dyan nag-aabang. Kaya po, nagpapasalamat kami sa iyo sa wala mong sawang pagsusubaybay. At sana mag-comment ka, June, hinggil sa pabahay. At na kung saan naman po ay marami ngayon na may mga pabahay nga na masasabi natin na bahay nga ba yung kanilang bahay, ano po. At nakakatuwa namang isipin na nakakalungkot. So, hindi natin alam kung ano po yung mga damdamin natin. Okay, at upang kumita, eto na, nako, namumulot po tayo ng mga plastic. Etong may mga pabahay, may bahay na tinatawag. Tapos po ay pinagbibili nila ito sa mga kalapit po nila na mga maralita rin na nagre-recycle rin ho, pare-pareho lamang, ano, at wala pang 100 piso sa isang araw ang kinikita ng mga ganitong klaseng trabaho. So, sa lungsod, syempre, lalo na po, kulang na kulang dito para pakainin yung mga pamilya o ipambayad sa kanilang mga dapat bayarin o sa mga matrikula na lamang ng kanilang mga anak. Ano po, sa pamamagitan ng pamumulot ng basura. So, sa dulo ng hapon, ano na nangyayari? Syempre, umuwi na ang mga ito sa isang lugar na kung saan ay napipilitan po silang tawaging tahanan. Tahanan daw yung dingding na gawa sa laryo. O, MJ, ano bang klaseng tahanan ka? Buti ka pa yung tahanan mo is gawa sa gawa sa semento. Adobe, o, 'di ba? So, si ano kaya Israel, ang kanyang tahanan sa Laguna. Israel, ano bang tahanan mo? Ayan, isang arkitekto rin po natin yan. Pero ito ating mga namumulot ng basura, ganun po ang kanilang tahanan na yari po sa isang papel, ano po, at kaya pag umuwi sila, talagang feeling nila, nakakapag-relax din sila sa laryong tahanan nila or isang lugar na luwad lamang o maliliit na sanga. Ganun po ang kanilang mga tahanan. So, ngayon, itong mga kinakalawang na yerong nakapako po ng konting pako lamang, bahagyang nakapako,
nako, ay nilagyan naman ito ng mga lata, plastic, para pinakasilbing bubong po nila. So, isipin po natin ano, kung tayo po kaya ang nakatira sa ganong tahanan, ano po kaya ang mararamdaman natin? Tayo po kaya ay lubos na lumigaya, ano po? Pero, napakarami pong mga proyektong pabahay ang ating gobyerno, lalo na po sa ibang bansa. Kaya tatalakayin po talaga natin ito. At ang hangin, nako, pinapatungan natin yung bubong ng perasong bato lamang para po wag naman lumipad o kaya kahoy. Di ho ba nakikita natin namumulot ang mga ito para po wag lumipad kapag oras po na may ulan o malakas na ulan. So kaya naman yung doon sa Tacloban, 'di ba, MJ? Kapag ganito ang iyong tahanan, ako po, kahit sandamakmak na bato ilagay mo pa, talagang mawawala ang tahanan na ito. Kaya po, nakakasakit sa damdamin, ano? At kung iisip-isipin natin kung anong klaseng tahanan ito, tao pa ba ang nakatira sa ganitong tahanan, di ho ba? Pero po, masakit man isipin, tanggapin natin ang katotohanan, tao po ang nakatira, na kung saan ay may mga damdamin po ang mga ito. At ang pinto, bintana nila ay gulagulanit na dahil sa mga bagyong dumaan at na kung saan po ay talagang nahihirapan silang ikumpuni uli. Kasi pag nagkukumpuni sila, kailangan na naman mamulot ng basura. Kaya dahil ang ating lupa ngayon na kinatitirikan ay talaga pong matuturing natin na isang hamak na bahay na gagamitin ito sa pagpapalawak lang pala ng kalapit na kalsada. Yung ating ang tahanan na ganun po, ano, kung tayo man po nakatira. So, isipin nyo po, no, ang ipapalit doon sa isang hamak na tahanan na wala na nga pong pang tayo, ano, ng tahanan, tamang sa isang kalsada. Ano po kaya ibig sabihin ng inyong lingkod? Na kung saan, alin po ba ang mas mahalaga talaga? Yung tao natitira sa isang hamak na tahanan o doon po sa isang kalsada na matatawag lamang natin na asensado ang lugar. Pero po, meron palang mga nawala ng tahanan, di ho ba? So nakakalungkot po ang ganitong sitwasyon, di ho ba? At hindi lamang yan dito sa ating bansa, maraming lupain po ang nakapalibot po sa buong daigdig na ganito po ang kalagayan. So napakahalaga po talaga itong pag-uusapan na ito dahil po itong darating nga po na election, bagaman neutral po tayo, ano po, ay mapapaalala lamang natin yung mga politiko na nangangako po ng pabahay, ano, sa ating mga kababayan. At kasi yung pabahay, instead na dapat matuloy po ang mga ito, baka naman po dumami lamang ang kakalsadahan natin at tanggalin yung mga barong-barong na bahay na ito, yung mga karton na bahay na ito para sa ating mga kababayan na dukha, na kung saan wala na nga po silang ibinibigay at hindi na nagkakatotoo ang mga pangako nilang pabahay. Ano po, at lalong dumadami. So, titingnan natin ang report ng Watchtower na may mga napahamak na po o kaya may namatay na rin dahil sa pabahay na ito. Dahil po sa isang hamak na mga tirahan, sabi rito sa Watchtower, ang ganda. Sabi ni Robin Shell,